Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako nga palang muli si Lorma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ibahagi ang katotohanan ng Espiritu Santo lang siyang nag-iisang amang espiritual na banal, ang siyang Diyos na may gawa ng ating buhay. Maliwanag na sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo ng kasalanan ng walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa pagkain na kinakain natin o dahil sa ating sarili lang. Ang presensya ng Espiritu Santo ay nananaan sa atin na siyang buhay na nagbibigay ng buhay sa atin sapagkat ang katawan na walang espiritu ay patay. At kilala ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa at kilala rin ng Espiritu Santo kung sino yung mga ulupong at mga ahas na siyang mga leaders ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan dito sa mundo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para magbahagi at magpahayag ng katotohanan, tinawag niya ako para magsalita patungkol sa kanya at para ilahad yung mga kaganapan na naganap sa ating bansa na magpapatotoo at magpapahayag kung sino yung mga kampo ng kadiliman dito sa ating mundo. Na silang mga naghahari-harian na gusto nila sila lang ang dapat mong susundin at feeling ng mga tao na to, sila yung Diyos dito sa mundo na dapat sila yung maghuhukom at hindi ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Honestly, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, dahil templo ng Espiritu Santo ay ang katawan, nagsasalita ako patungkol sa Espiritu Santo, pinapahayag ko na siya yung nag-iisang Diyos Ama na may gawa ng buhay natin mga tao dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, gusto kong ipahayag sa inyo ang katotohanan na kilala ng Espiritu Santo ang bawat tao dahil templo niya ang ating katawan. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na namumuhay, na naglalakbay na may pagpapahalaga sa Espiritu at katotohanan at kung sino yung mga demonyo na mas iniibig yung kanilang sarili at pera. Na walang takot sa Espiritu Santo. Itong mga taong to, hindi nila naintindihan na yung katawan nila ay templo ng Espiritu Santo. So, itong mga tao na to, dahil sinamba na nila ang kanilang sarili at pera, kinakalaban at nilalapastangan nila ang Espiritu Santo. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ipapahayag ko sa inyo kung sino yung mga taong demonyo na naghahari-harian dito sa mundo. At kung sino yung bansa na pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na siyang pinakabis dito sa ating mundo. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo nung una pa man na ang bansang Amerika ang pinakademonyong bansa sa buong nasyon dito sa mundo. Siya yung nangungunang bansa na naging ugali ng Amerika yung mga mangangkam at magnakaw ng yaman ng ibang bansa. At ugali ng Amerika na manipulahin at diktahan ang mga bawat leaders dito sa mundo. Gusto kong ipahayag sa inyo yung patungkol sa kasaysayan ng ating bansa dahil ang laban na naman dito sa mundo ay Armageddon na, yung laban ng espiritual na yung laban mabuti laban sa masama. Gusto kong ipahayag sa inyo na ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ang katotohanan na ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol dahil nalilang tayo ng mga bulaang propeta ng leaders ng Romano Katoliko. Nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi din ng Panginoon, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Nasasaad sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang kumuha ka ng rebolto na inukit sa kahoy o sa bato na siyang sasambahin mo sa iyong lupain. Sinabi ng Panginoon, ako si Yahweh ang Diyos mo. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo,
Alam ko na ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa akin, na siyang gumigising sa akin parati, at siya rin parati kong kasama na naglalakbay dito sa mundo. Ang Espiritu Santo ang amang espiritual ng aking kaluluwa. Yung rebolto na dinala ni Ferdinand Magellan, yung Santo Niño, kulto yun ng satanismo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Etong mga leaders ng Roman Catholic ay mga kampon ng kadiliman. Hindi nila ipinahayag ang katotohanan na bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo at dapat ang Espiritu Santo lang ang sambahin at ibigin sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang Diyos, nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Bagkos ang ginawa ng mga leaders ng Roman Catholic, hinikayat ang mga tao na sumamba sa mga rebolto, santo-santon at Diyos-Diyosan. Kung kaya ang ating bansa ay namuhay din sa kadiliman dahil nasakop ang ating bansa ng mga kampo ng kadiliman, ng mga Espanyol. At ipinahayag din sa akin ng Espiritu Santo na dumating ang panahon, kasi ugali ng Amerika na mga camp, ng lupa, ng may lupa, kaya nagkaroon ng gera. Yung unang gera ay naganap noong naglaban na rin ang Amerika at ang Espanya. Pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol, naglaban ang Amerika at Espanya. Dahil gusto rin tayong angkinin ng Amerika. Napagkasunduan sa Treaty of Paris na ang Amerika ang maghahawak sa ating bansa. Kung kaya tayo ay pinagbenta ng mga Espanyol sa mga Amerikano. Kung kaya yung ating bansa ay sinakop ng mga Amerikano. Ang Amerika ang pinayag sa akin ng Espiritu Santo na siyang beast na bansa, na ang sinasamba nila ay ang kanilang dolyar. Kung titingnan nyo ang pera ng Amerika na sasaad dyan, in God we trust. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon, may pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi sa Diyos at sa pera. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ko, na parati kong kasama, ang siyang Diyos, na siyang aking sinasamba, na siyang pinaglilingkuran ko. Na siyang ipinakikilala ko na siyang dapat kilalanin ng mga tao sa kanilang puso, isipan, at na siyang Diyos na amang espiritual ng kanilang kaluluwa. Para muling ipanganak sa Espiritu ang kaluluwa nila at maging kapatid ni Kristo sa Espiritu. Na maging anak ng Espiritu Santo. Nasasaad din sa banal na kasulatan, sinabi ni Kristo, there is power once you receive the Holy Spirit. Kasi pag tinanggap mo ang Espiritu Santo, magiging kaisa ka ni Kristo. Na ang Espiritu Santo ang sasambahin mong iyong Diyos. Itong mga Amerikano, ipinayag sa akin ng Espiritu Santo, ang sinasamba nila ay sarili nila at pera. Naging ugali ng Amerika ang mangamkam ng mga lupain at yaman ng ibang bansa. At ang Amerika, ugali nilang magmanipula at diktahan ang mga bawat leaders dito sa mundo. Ipinahayag din sa akin ng Espiritu Santo, naganap to mga naganap to sa kasaysayan, na bago pa man sumiklab yung World War II na magkaroon ng labanan ang Amerika at ang Japan, pinasabog muna ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii. So, ang Amerika, dahil allies tayo, ginawa tayong allies ng mga Amerikano, dahil ugali ng Amerikano nga na magmanipul at magdikta, ginawa ng Amerika, nagpunta sa ating bansa. So, yung mga Hapon, pumunta rin sa ating bansa. Itong si Douglas MacArthur, sinabi niya, I shall return. Pumunta lang siya doon para ipakita sa mga Hapon na nandun ang mga Amerikano sa teritoryo ng lupa natin. At ang ginawa ng Amerika, nilinlang lang ang mga tao sa ating bansa. Ipinahayag to sa akin ng Espiritu Santo. Nilinlang ng Amerika ang ating mga ninuno. Yung mga tao sa ating bansa para palabanin sa mga Hapon. At ginawa ng Amerika na battlefield yung ating bansa na palabanin sa mga Hapon ang mga tao sa atin, kung kaya yung mga tao sa atin ang siyang namuhay sa kadiliman nung World War II.
At yung mga Amerikano, umalis. Para lang tayo, ang mga tao sa ating yung mga ninuno natin, ang siyang palabanin sa Hapon. Mismong tayo, ginisa ng mga Amerikano sa sarili nating bansa. Pagkatapos tayong sakupin ng mga Amerikano, nilinlang tayo ng mga Amerikano para palabanin sa mga Hapon na kalaban nila. Ganyan katuso ang leaders ng Amerika. At sa paglipas ng panahon, nagkaroon tayo ng Pangulo na si dating late President Ferdinand Marcos. Itong si dating late President Ferdinand Marcos, yung ama ni Bongbong, hindi niya nagpapadikta sa mga Amerikano, maging sa leaders ng Roman Catholic. So, ang nangyari, yung mga leaders ng Roman Catholic, ang nanlilang sa mga tao sa ating bansa, kasi akala nga ng mga tao, mga banal lang mga pari na talagang sugo ng Diyos. So, ang ginawa ng mga pari, nilinlang ang mga tao sa ating bansa para pabagsakin ang rehimen Marcos, yung ni dating late President Ferdinand Marcos. Itong si dating late President Ferdinand Marcos, may binuo yang Rolex 12 members. Ipinahayag sa akin to ng Espiritu Santo. Kasi bawat nag-a-appear sa mind ko, isinesearch ko yan. So, lumalabas yung katotohanan. May binuong Rolex 12 members si dating late President Ferdinand Marcos. At ipinakita sa akin ng Espiritu Santo na sa Rolex 12 members, 3 yung naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos na nakipagtulungan sa mga leaders ng Roman Catholic at leaders ng Amerika. At ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na kasi nung pinatay si Ninoy, may nakulong na Sergeant, I think Pablo Martinez. Nung makalaya siya, pumunta siya kay Cory at sinabi niya na ang nagpapatay sa asawa ni Cory Aquino kay Ninoy ay mismong si Danding Cuangco na kabilang din sa Rolex 12 members. So, 3 ang naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos na nakipagkutsabahan sa Roman Catholic leaders at sa mga Amerikano. Honestly, ang nag-finance, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo, dyan sa EDSA Revolution ay yung si George Soros. Na siyang financier ng Rappler. Mayaman tong matanda na to. So maraming pera siya, feeling niya, Diyos na siya kasi marami siyang pera. So kaya niyang manipulahin ang mga tao gawa ng pera. Kasi yung pera, yung ibang mga tao, kayang bayaran, yung kanilang kaluluwa ipinagbenta nila, para ipikit nila ang mata nila sa katotohanan at ang bibig nila ay takpan gawa ng pera. So, itong mga tao na to na sumuporta sa mga Roman Catholic leaders at saka sa American leaders ay mga ulupong din. Naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo dahil hindi sila namuhay sa spirito at katotohanan. Mismong sarili nilang kapwa, binitray ng mga dilawan, ni Fidel Valdez Ramos at Juan Ponce Enrile para pabagsakin ang rehimeng Marcos. Honestly, yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, kung nakikinig si Juan Ponce Enrile, naririto. Si Fidel Valdez Ramos, patay na yung matanda na yun. Pero nandito yung pangalan ni Fidel Valdez Ramos at para patunayan ko sa inyo, ipakikita ko sa inyo na nasa saad talaga sa aklat na to ang pangalan ni Juan Ponce Enrile na siyang ipinahayag ko na demonyo dahil traidor yan. Narito rin yung pangalan ni Tatay Digong, Leni Robredo. Sina Leni Robredo, Cory Aquino, si Fidel Valdez Ramos, at saka si Juan Ponce Enrile, mga ulupong yan, mga kampon yan ng kadiliman, na ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, na siyang inilahad ko dito sa aklat na to. At itong aklat na to, kalat na to sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang pangalan ni Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos. Pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos.
Pangalan ni Cory Aquino, nandito din. Pangalan ni Tatay Digong. Andito ang pangalan ni Tatay Digong. President Rodrigo Duterte. Pangalan ni Leni Robredo, naririto din. Ayan, pangalan ni Leni Robredo. Ang aklat na to kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang layunin misyon ko ay para ipahayag ang katotohanan at ipakilala ang Espiritu Santo ang siyang nag-iisang amang espiritual at Diyos na banal na siyang may gawa ng buhay nating mga tao. At sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako'y parati mong kasama. Honestly, ako hindi nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang Espiritu Santo na parati kong kasama, yung siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin. Siya ang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan. At gusto kong ipahayag sa inyo ang katotohanan na nung si dating late President Ferdinand Marcos, kasi nung naglaban niyang sina Cory Aquino para sa botohan, honest lang lumabas doon sa botohan na nanalo pa rin ay si dating late President Ferdinand Marcos. Pero gusto ko ipahayag sa inyo ang katotohanan na yung si Mark Malloch Brown na speechwriter, speaker, advisor ni Cory Aquino ay presidente ng Smartmatic. At yung si George Soros saka si Mark Malloch Brown, connected yung dalawa na yan. At yung si Mark Malloch Brown, naging ano din sa UN yan, miyembro, I think president din sa UN. So itong mga Judas na to, sila yung mga ulupong na ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na mga kampo ng kadiliman na minamanipula nila yung politika dito sa mundo. Honestly, narito tayo sa huling panahon, ng labanan naman talaga dito sa mundo ay Armageddon. Ang labanan ngayon dito ay espiritu na. Espiritong mabubuti laban sa espiritong masama. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo kung sino yung mga taong mabubuti na may pagpapahalaga sa buhay espiritual ng kanyang kapwa at kung sino yung mga demonyo na naghahasik ng kaguluhan dito sa ating mundo. Dito sa aklat na to, ipinahayag ko na sina Fidel Valdez Ramos, Juan Ponce Enrile, Leni Robredo, Cory Aquino ay mga impakto at impakta. Mga kampon sila ng kadiliman. Na naging puppets ng Amerika na siyang nanakop sa ating bansa. Ang mga taong ito ay walang idudulot na kabutihan sa ating bansa. Yang sina Leni Robredo, yung mga dilawan. Kasi bayaran ng mga yan ng Amerika. Nabayaran sila ng pera. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at tatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang sinasamba kong Diyos na parati kong kasama. Yung sina Leni Robredo, hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo. Ang sinasamba nila ay pera. At ang Amerika. Ang pera ng Amerika. Dahil ang pera ng Amerika, ang ginodiyos din nila. Honestly, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang Amerika ang pinakademonyong bansa, na siyang beast, na naghahasik ng kaguluhan. Sinakop ng Amerika ang ating bansa, ginawang bait ang ating bansa, ang ating mga ninuno, at battlefield yung ating bansa para palabanin sa mga Hapon, na siyang nawasak ng World War II. Ito yung katotohanan, nilalabas ko yung katotohanan para makita ng mga tao. Magnilay-nilay kayo sa kasaysayan ng ating bansa para makita nyo ang katotohanan. At itong si Bongbong Marcos, na siyang anak ni dating late President Ferdinand Marcos, honestly, binigyan ka ng chance para maging pangulo, para malinis din yung pangalan nyo. Pero dahil nga siguro bangag ka sa droga, sinabi naman ni Tatay Digong na may addict tayong presidente. Well, honestly, gusto kong ipahayag sa'yo, totoo, yung nasasaad sa banal na kasulatan na sinabi ni Kristo na tanging ang anak lang ang nakakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakakilala sa kanyang anak. Honestly, sinabi ni Tatay Digong na weak leader ka, pero alam ng iyong ama na weak leader ka talaga. Dahil nung pinanood ko yung Made in Malacanang, nakita ko doon yung sinabi ng tatay mo nung nagkaroon na ng kudita. Hinahanap ka ng tatay mo, tapos nung nakausap ka, dumating ka
para sabihin na lalaban ka. Nakadamit kang pangsundalo. Ang sagot ng ama mo sa'yo, anong alam mo sa pakikibaka, sa pamumuno o sa pakikipaglaban? Wala ka namang alam kundi party-party lang. Kaya itong si Bongbong Marcos, weak leader talaga siya. Masasabi mo pang walang common sense. Dahil kung may utak tong si Bongbong Marcos, alam niya na tinuklaw na siya ni Enrile, ni Juan Ponce Enrile, ang angka nila. Pero ang katangahan nitong si Bongbong Marcos, ginawa pa niyang Chief Legal Counsel si Juan Ponce Enrile. Honestly, si Juan Ponce Enrile ay ulupong. Double-minded yan. Masarap yung kaharap, traidor yan. Which is napatunayan mo na, Bongbong Marcos, nung angka nyo na traidor si Juan Ponce Enrile, pero pinagkatiwalaan mo pa. Yun ang ibig kong sabihin. Walang common sense yang si Bongbong Marcos. Tanga. Weak leader. Tinuklaw ka na, nagpatuklaw ka pa uli. Kaya nung naging Chief Legal Counsel yang si Juan Ponce Enrile, gumulo na naman ang politika lalo sa ating bansa. Kasi yung mga itinayo ni Tatay Digong, unti-unti yang tinatanggal ni Juan Ponce Enrile. Ito yung katotohanan. Ipinapayag sa akin ng Espiritu Santo kung anong galaw ng utak ni Juan Ponce Enrile. Honestly, si Tatay Digong, tinulungan niya ang mga Marcos na mailibing sa libingan ng mga bayani si dating late President Ferdinand Marcos. Pero ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na si Fidel Valdez Ramos ang nanggagalaitin noon sa mga kasundaluhan at kapulisan. Bakit daw pinayagan na mailibing ang labi ni dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani? Honestly, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na si Fidel Valdez Ramos ang ayaw. Siya yung tumuklaw sa kanyang pinsan para pabagsakin. Siya rin yung ayaw na ipalibing ang labi ng kanyang pinsan sa libingan ng mga bayani. Pero yung matanda na yon, natodas na. Binawi na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan ng Judas na yan, kaya patay na yung matanda na yan. Ang kaluluwa noon, lumalangoy na sa impyerno. Ipinahayag sa akin to ng Espiritu Santo dahil kilala ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang tupa at kung sino yung demonyo. Kung anong ginawa ng mga tao dito sa lupa. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na si dating late President Ferdinand Marcos, malinis ang puso niyan. Pinaasenso niya ang pamumuhay ng mga tao. Naging masagana ang pamumuhay ng tao. Pero noong pinabagsak na siya at pinagtulong-tulungan na siya ng Roman Catholic leaders, ng mga Amerikano, ni na Fidel Valdez Ramos, ni na Juan Ponce Enrile, ni na Cory Aquino, yung mga dilawan, lahat, nagsanib puwersa silang lahat, kaya sila lumakas para pabagsakin si dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, gusto ni Fabian Bear, yung isang very close member sa Rolex 12. Sinabi niya kay dating late President Ferdinand Marcos na lumaban daw. Pero si dating late President Ferdinand Marcos, mahal niya ang kanyang kapwa, kaya nag-step down siya dahil ayaw niya magkaroon ng civil war sa ating bansa. Honestly, ito yung pinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Malinis ang puso ni dating late President Ferdinand Marcos na pinagkaisahan na wasakin at yurakan yung kanyang pangalan ng mga dilawan, ng mga Amerikano, ng leaders ng Roman Catholic. At saka yung sina Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos. Honestly, ipinahayag din sa akin ng Espiritu Santo dahil nangyari ito sa totoong buhay na si Danding Cuangco ay kakutsaba din ng mga dilawan. Itong si Sergeant Pablo Martinez, nakulong yan. Nung nakalaya yan, pumunta yan kay Cory para sabihin ang katotohanan na ang nagpapatay sa kanyang asawa ay si Danding Cuangco. Pero kasi na-born again na tong matanda na to, itong si Sergeant Pablo Martinez. So bago man daw siya mamatay, gusto niyang ilabas ang katotohanan na nagsisi na siya para wala ba siyang dadaling konsensya sa kanyang sarili, sa kanyang konsensya na may mali siyang ginawa, na alam niya na dapat niyang itama, hindi niya na itama. So ang ginawa ng matanda, nagrepent siya, nagsisi siya, inamin niya ang katotohanan at sinabi niya ang katotohanan kung kaya siya ay pinapatay din na Danding Cuangco. Dahil yan ang trabaho ng mga ahas, ng mga demonyo. Ayaw nilang lalabas ang katotohanan kaya pinapapatay nila. Pero sinabi ni Kristo, huwag matakot
sa may kakayang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Ang katakutan mo yung may kakayang pumatay na yung katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa impyerno. Honestly, yung kasalanan ang pumapatay sa katawan at kaluluwa ng tao dahil nahiwalay sila sa Espiritu Santo. Dahil nagpaampun sila sa demonyong si Satanas. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay, ang siyang maghuhukom sa ating kaluluwa. Alam ng Espiritu Santo kung may ginawa kang kasalanan sa Kanya. Ngayon, kung hindi ka nagsisi at hindi ka nagbalik loob sa Espiritu Santo, hindi mo itinama ang mali, mga ginawa mo, sa oras na binawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo at humarap na ang kaluluwa mo sa paghukom, hindi ka maliligtas dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo, kung kaya ang kaluluwa mo itatapon ng Espiritu Santo sa apoy ng impyerno kung saan naroon ang amo mong demonyong si Satanas. Dahil ang naging gawa mo ay katulad ng demonyong si Satanas. Wala kang pagmamahal sa iyong kapwa at sa Espiritu Santo na nanahan sa katawan ng iyong kapwa. Yung katawan ng tao, templo yan ng Espiritu Santo. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa kanyang templo ay wawasakin din niya. Honestly, dito sa mundo, hanapin mo man ang hustisya, may mga tao na nababayaran ng pera. Dahil pera ang sinasamba nila. Yung batas, binabayaran nilang pera. Pero, ang Espiritu Santo, ang Diyos ng katotohanan at ang Diyos ng hustisya. Siya ang maghuhukom. Hindi yung mga tao dito na feeling nila sila yung mga Diyos dito dahil marami silang pera. Na minamanipula nila ang batas. Pero sa mata ng Espiritu Santo, hindi mo kayang manipulahin ng batas. Dahil sa mata ng Espiritu Santo, kilala niya kung sino ang demonyo. Kung sino ang naging tupa niya. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, gusto ko ipahayag sa inyo ang katotohanan na narito na tayo sa huling panahon. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ng ating bansa ay ang lupa niyang hinirang. Ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Naging Pilipinas lang yan dahil sinakop tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika at pinalitan ng Pilipinas. Kung kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Pero nung naging presidente ni si dating late President Ferdinand Marcos, gusto rin niyang ibalik yung pangalan na Maharlika. Pero hinadlangan din nga yan ng mga dilawan, ng mga Amerikano, ng leaders ng Roman Catholic, na siyang nalinlang sa mga tao sa ating bansa kung kaya napabagsak ang rehimeng Marcos, ni dating late President Ferdinand Marcos. Ito yung katotohanan na ipinahahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ko. Dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan. At nagpasakop ako sa Espiritu Santo para ipahayag ko ang katotohanan na siya lang ang nag-iisang amang espiritual na banal at Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Ipinahayag din sa akin ng Espiritu Santo na yang si Cory Aquino nga, puppet siya ng mga Amerikano. Puppets yan ng yung leaders din ng Roman Catholic. Kaya yung mga ibang mga dilawan, lagi pumupunta sila sa simbahan ng Romano Katoliko dahil yun ang mga lungga ng mga kampo ng kadiliman na sumasamba sa demonyo. Na iniidolo nila ang mga pari, ang kanilang amang espiritual at sinasamba nila ang mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo sa katawan nila, sa sarili nila, na ang Espiritu Santo ang kanilang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Kung kaya, yung mga dilawan, pagka yung nagpapabless sila sa mga pare, tulad ni Leila de Lima, nagpunta siya doon, nakulong pa rin siya. Dahil pinakulong siya ni Tatay Digong. Pero honestly, si Leila de Lima, ang puso niya sa demonyo. Nilitis na siya, lumabas yung katotohanan na pumatalo siya sa hindi niya asawa. Concubine yun, yung sinasabi nilang gano'n na hindi mo naman asawa, nakikipag-ano ka sa hindi mo asawa. Adultery din yun, malaking kaso yun. Sa mata ng Espiritu Santo, demonyo din si de Lima dahil binababoy ni de Lima, ni Leila de Lima, yung kanyang katawan at yung katawan ng kanyang kapwa para walang yain yung Espiritu Santo na nasa katawan niya. At doon sa yung Espiritu Santo na nasa katawan ng lalaki, na kinakalaguyo niya. So pareha silang mga naging hayok sa
kamunduhan at kalaswaan. Kaya binaboy ni na Leila de Lima at saka yung lalaki na naging kalaguyo niya, yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung templo ng Espiritu Santo, yung katawan nila. Dahil yung ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating buhay, ng ating katawan at kaluluwa. Hindi natin pag-aari. Tayong mga tao, wala tayong atin na masasabi. Wala tayong kakayahang lumikha ng sarili nating buhay. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, gusto ko ipabatid sa inyo na yung ICC at Roman Catholics at leaders ng Amerika, mga ipokrito kayong lahat, mga kampon kayo lahat ng kadiliman, na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Kayo yung mga ulupong na na binuo ng demonyong si Satanas para maghasik ng kaguluhan dito sa mundo. Honestly, na George Soros, Mark Malloch Brown, sila yung mga leaders nandiyan sa mataas na posisyon eh. Sa UN, naging leaders ng UN, yung si presidente yata ng UN, yung si Mark Malloch Brown. Si George Soros, kabilang din yan eh. Financier yan ng Rappler. Ipinahayag sa akin lahat ng Espiritu Santo kung sino-sino yung mga taong demonyo na lumalapastangan sa kanya na naghahasik ng kadiliman. Honestly, si George Soros, siya rin yung nagpabagsak ng economy dito sa Britain na nagkaroon ng Black Wednesday. Kakutsaba niya yung si Mark Malloch Brown. Honestly, lately nung nagkaroon na ng kaguluhan dito sa mundo, lalo na sa ating bansa, kasi nga anong naging presidente na si Tatay Digong, di din naman si Tatay Digong nagpapadikta sa mga Amerikano o kahit sa mga Roman Catholics. So, kalaban ng mga pare ng Roman Catholic, si Tatay Digong, maging ng Amerika. Pero kilala ni Tatay Digong na tong mga taong ito ay mga sinungaling. Kasi nga, sa history, ito yung kagalingan at kabutihan kapag may alam ka sa history. Hindi ka kayang linlangin ng kaaway mo. Dahil isasampal mo sa kanila ang katotohanan. Honestly, sinakop tayo ng mga Espanyol, gawa ng nalinlang ng mga bulaang propeta ng Roman Catholic ang ating mga ninuno. Sinakop tayo ng mga Espanyol, gawa ng mga leaders ng Roman Catholic. Then sinakop tayo ng mga Amerikano pagkatapos tayo sakupin ng mga Roman Catholic leaders ng mga Espanyol. Sila yung mga kampo ng kadiliman na sumikil sa kalayan at kapayapaan ng ating bansa. So alam ni Tatay Digong na ang mga nagdidikta sa kanya, kung anong tama at mali, ay hindi mga banal, mga kampon sila ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. So bakit makikinig si Tatay Digong sa mga leaders ng Amerika gayong sila ang naghasik ng kaguluhan sa ating bansa at sinakop nila tayo? Well, honestly, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na si Tatay Digong ay spiritual warrior. Kaya dito sa aklat na to, ang pangalan ni Tatay Digong, bida siya, hero siya. At itong aklat na to, kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Honestly, pinakalanan ko na si George Soros. Hindi ako takot kay George Soros. Dahil si George Soros, alam ko, sinasamba niya pera niya. Ako, sinasamba ko Espiritu Santo na parati kong kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa akin. Siya pinakikilala ko na may gawa ng buhay nating mga tao. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Honestly, kung makikita kami ni George Soros, dahil pera ang sinasamba niya, papalamon ko sa kanya ang pera. Tingnan ko kung siya kayang buhayin ng pera niya. Honestly, may gawa ng buhay ni George Soros yung Espiritu Santo rin. Templo ng Espiritu Santo yung katawan niya. Walang kapangyarihan yang si George Soros na mag-create ng sarili niyang katawan at kaluluwa sa tulong ng pera niya. Yung pera niya, yan ang maglulubog sa kanya. Honestly, yung Roman Catholic leaders, yung Pope, hindi yan banal. Demonyo yan. Yan yung isang amang espiritual na iniidolo ng mga tao dito sa mundo. Pero yan ay si Satanas. Si Satanas ang nasa puso niya. Nasasaad sa banal na kasulatan, suriin nyo ang bawat spirito kung nagkaisa sila ni Kristo. Si Kristo, ang katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Ang sinasamba ni Kristo na siyang Diyos
ay ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan. Ako, ang sinasamba ko, yung Espiritu Santo rin, na nasa aking katawan, na siyang Diyos, na amang espiritual ng aking kaluluwa, na siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan. Honestly, nung nagkaroon ng kaguluhan sa ating bansa, yung sa Marawi, tinulungan si Tatay Digong ni Putin para pulbusin yung mga terorista, yung mga demonyo, na naghahasik ng kaguluhan. So, nawasak ang Marawi, pero unti-unti, binabago ang Marawi. Bumabangon at inaayos ang Marawi. At itong mga leaders ng Roman Catholic, lumalabas din naman yung baho. Kasi yung dating NPA na yung si Ka Eric, nilalabas yung katotohanan na ang mga pare ang nagsusuporta at mga madre sa mga NPA. So, ito yung katotohanan. Lumalabas ang katotohanan. Honestly, bilang sa tinawag ng Espiritu Santo, ito yung mission ko, ilabas ko yung katotohanan para makita ng mga tao ang katotohanan. Kasi, nasasaad sa banal na kasulatan, if you know the truth will set you free. So tayo, hindi tayo original mga Pilipino, mga Maharlikano tayo. Dahil ang ating bansa, bago pa yan naging Pilipinas, bago pa dumating ang mga Espanyol, naging sentrong pangkalakalan muna yan na pandaigdigan. Naging tanyag ang ating bansa, maraming mga taga-ibang bansa ang pumupunta nun sa ating bansa para makapagpalit kalakal. Kaya ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika, hindi Pilipinas. Kaya gusto rin ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalang Maharlika, which is sinabi din ni Tatay Digong, nung si Tatay Digong ay presidente na, naging presidente sa ating bansa, na tama talaga si Marcos. Kailangan nang ibalik ang pangalang Maharlika para tayo makalaya na sa mga nasyon na nang alipin sa atin. Inalipin tayo ng mga Espanyol gawa ng Roman Catholic leaders. Inalipin din tayo ng mga Amerikano. Ang Amerika at saka yung mga Roman Catholic leaders ang pinayag sa akin ng Espiritu Santo na silang mga ulupong na lumingkis sa ating bansa kung kaya ang ating bansa ay sinikil nila ang ating kalayaan at kapayapaan. Ito na yung katotohanan. Ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ang nagpapahayag ng katotohanan. Dahil ang Espiritu Santo ang espiritu ng katotohanan, yang siyang nag-isang Diyos na banal, na amang espiritual, na nananahan sa katawan ng bawat tao. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, layunin kong gisingin ang diwa nyo. Tanggapin nyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Suriin nyo ngayon ang sarili nyo. Malinis ba ang konsensya nyo? Sa harap ba ng Espiritu Santo, masasabi nyo bang malinis ba talaga ang budhi nyo? Na nagpuri kayo at sumamba kayo sa Espiritu Santo? Yang mga pare, honestly, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Hindi sila sumasamba sa Espiritu Santo. Sinasamba nila ay ang kanilang mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. At ang iniidolo nilang Holy Father ay ang Papa nila sa Roma. Yung mga pare at yung Papa sa Roma, mga tao lang yun. Hindi sila nakahigit sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ang magliligtas sa tao. Kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo sa puso mo, katulad ni Kristo na siyang amang espiritual, ng iyong kaluluwa, na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo. Palalayain ng Espiritu Santo ang kaluluwa mo sa kasalanan. Kapag nagrepent ka at nagbalik loob ka sa Espiritu Santo. Honestly, yung Pangulo nating si Bongbong Marcos ngayon, dahil nga tanga, walang common sense, kaya nagkakagulo ang politika sa ating bansa dahil puppet din siya ng Amerika, puppet siya ng mga dilawan. Dahil itong si Bongbong Marcos, weak leader talaga siya. Wala siyang maitutulong sa ating bansa, kundi hihilahin ulit niyang pababa. Pababagsakin ulit niya ang ekonomiya ng ating bansa dahil magiging puppet siya ng Amerika eh. Puppet din siya ng mga leaders na kasama ng mga dilawan. Si Juan Ponce Enrile, honestly sinasabi ko sa inyo, traidor yan. Hindi dapat kayo magtiwala kay Juan Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile ay isa sa leaders ng kampo ng kadiliman na ipinahayag ko dito sa aklat nito. Naririto ang pangalan ni Juan Ponce Enrile. At kung nakikinig si Juan Ponce Enrile,
sinasabi ko sa Juan Ponce Enrile, mamatay man ako, mamatay ka man, ang pangalan mo naririto. At itong aklat na to kalat na sa buong mundo. Kung i-google mo tong Life in 3 Parts by Lerma Novales Sarmiento, mayroon to sa Russia, may sa Japan, may sa parte lahat ng Europe, sa Taiwan, kung saan-saan. Maging sa Amerika, meron din to. Kalat na to. Kalat na tong aklat na to. At sa mga taong nagnanais na magkaroon ng aklat na to, mangyaring i-google nyo lang ang Life in 3 Parts by Lerma Novales Sarmiento at makikita nyo doon kung saan-saan kayo pwedeng umorder para magkaroon kayo ng kopya nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!